Real talk muna tayo. Pagdating sa bansang ito, patas nga ang ating labor laws. Ngunit hindi naman patas ang pagpapatupad nito. Attorney G, ano ang mga issue ng ating manggagawa sa ating labor law? Tatlo ang pinakamalaking napapansin ko. Una ay lack of knowledge. Nakakalungkot, pero hanggang ngayon, sa panahon kung saan ang Google, AI at social media ay pwedeng pagsamahin mo, marami pa rin mga manggagawa at amo ang hindi pamilyar sa mga mahahalagang bahagi ng ating labor law. Kaya tuloy, marami pa rin mga manggagawa ang naaabuso sa trabaho. Dahil paano mo nga naman ipaglalaban ang mga karapatan mo kung hindi mo naman alam ang mga ito? Kaya nga ang payo ko sa mga papasok pa lang sa trabaho o magsisimula pa lang magnegosyo, pag-aralan nyo rin ang mga karapatan at obligasyon ninyo ayon sa ating labor law. Dahil although ang mga page na katulad nito ay nakakatulong kahit papaano, alam kong kulang pa rin ito. Pangalawa, weak enforcement. Isa pang malaking issue ito dahil alam nyo bang halos kumpletos recados na ang ating labor law at maliwanag na rin ang ating Korte Suprema dito na dapat ang ating interpretasyon sa mga batas na ito ay dapat pabor sa manggagawa mismo. Ngunit karaniwang kabaliktaran ang nangyayari dito. Dahil sa katiwalian, kakulangan ng tao at kakulangan ng pondo, mahina pa rin ang tamang pagpapatupad ng mga batas na ito. Madalang ang labor inspections at madalas ay hindi rin sineseryoso ito. At tanggapin na natin, ang kadalasan ay yung mga may pera lang ang nananalo sa kaso. Kaya nga sana ay dagdagan pa nila ang pondo ng DOLE mismo upang mas magawa nito ang kanilang obligasyon sa manggagawang Pilipino. At syempre pa, mas magagamot ng dahan-dahan ito kung nagiging mulat na ang mga manggagawa tungkol sa mga karapatan ninyo. At ang pangatlo, job insecurity due to rampant contractualization. Maraming nagsasabi na ang mababang sahod at benepisyo raw ang pinakamalaking problema ng manggagawang Pilipino. Ngunit ano nga ba ang punot dulo nito? Nagsimula lang naman ito mula nang naging contractual ang karamihan ng manggagawang Pilipino. Aminin na natin ang katotohanan. Kaya lang naman nauso ang contractualization na yan ay upang mabuwag at mapigilan ang malalaking unyon sa ating bayan. Dahil kung walang unyon, walang strike at walang matinong CBA at lahat ng empleyado ay nasa minimum wage. At ito ang punot dulo ng lahat ng job insecurity ng karamihang manggagawang Pilipino. Dahil kasi sa sistemang ito, marami sa atin ang araw-araw na lang na inaalala ito. Dahil nga naman anytime, pwede silang tanggalin o mawala ng trabaho. At ang contractualization na ito ang magiging paksa natin sa susunod na linggo. Gina.